Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po, si Binibining Junalo T. Pastera, ang iyong guro sa Baitang 7 ng Asignaturang Filipino. Muli nating buksan ang araw na ito ng isang puno at siksik sa kaalaman. Nababatid ko sa inyong mga mukha ang kagalakan na matuto sa bagong aralin. Pero bago ang lahat, simulan muna natin ito sa isang panalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat, upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo ang mga guro sa matyagang paghahatid ng mga leksyon araw-araw. Pagpalain mo rin ang mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Nais ko munang malaman kung lahat na ba ay nandito na. Kung lahat na ay nandito na, maaari na nating simulan ang ating klase. Para sa formal na pagsisimula ng ating klase, naritong muli ang mga alituntunin na dapat nating tandaan. Una, sikaping pumasok ng maaga. Tiyakin ang sariling nakahanda na sa pagharap sa guro at mga kamag-aral. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa klase, katulad ng module, panulat, kwaderno, at sagutang papel. Ikatlo, antaying matapos ang talakayan bago magbigay ng katanungan. Ika-4, panatilihing nakamute ang mikropono kung hindi naman magsasalita. Ika-5, itaas ang kamay kung nais sumagot. Ika-6, maging aktibo sa pakikinig ng talakayan. Ika-7, tapusin at unawain ang mga gawaing ibinibigay ng guro. Ika-8, pakinggan at sundin ang bawat panutong ibibigay ng guro. Narito naman ang ating layunin para sa araw na ito. Para sa ating unang layunin, nakikilala ang kahulugan ng maikling kwento at ang mga elemento nito. Kalawa, na ibibigay ang sariling damdamin mula sa pahayag na ang susi sa matibay at masayang pagsasamahan ay ang pagiging kontento sa mga bagay na sa iyo'y nakalaan. Ikatlo, na isasalaysay ng maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sa pagsisimula, nais kong magsimula tayo sa isang palaro. Handa ka na ba? Ang gagawin niyo lamang ay tukuyin kung sino ang umawit sa sumusunod na awitin. Para sa ating unang awitin. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal? Magaling! Si Moira de la Torre. Narito naman ang ating ikalawang awitin. Walang dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ang iyong kopi.
Magaling! Si Jovet Valdivino. Para sa ating ikatlong awitin. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Magaling! Ito ay The Ones. Natitiyak ko na naaaliw kayo sa mga awiting inyong napakinggan kani-kanina lamang. At gustong-gusto nilang malaman kung tungkol saan ang paksang ating tatalakayin ngayon. Subalit, mag-iiwan muna ako sa inyo ng katanungan. Para sa inyo, or sa tingin ninyo, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Tama! Ito ay tungkol sa isang pag-ibig. Alam naman natin na mayroong iba't ibang uri ang pag-ibig. May pag-ibig sa pamilya, para sa sarili, para sa kaibigan, at meron ding pangromantikong pag-ibig. Matutunghayan natin sa araling ating tatalakayin ang isang tao na labis-labis kung umibig at kung paano niya ialay ang kanyang sarili para lamang sa kanyang minamahal. Sa araling ito, magbabasa tayo ng isang maikling kwento mula sa taga-Tausog na pinamagatang Amar Hamja. Subalit, bigyang linaw muna natin ang ilan sa mga salitang makikita o mababasa natin sa kwento. Panuto: ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang salita na kasing kahulugan ng salita na nasa loob ng kahon. Handa ka na ba? Okay, para sa unang bilang. Nilisan. Tama, umalis. Ikalawang bilang. Ipaubaya. Tama, pabayaan. Ikatlong bilang. Namataan. Tama, nakita. Ikaapat na bilang. Iniirog. Tama, iniibig. Ikalimang bilang. Tumalima. Tama, sumunod. Ngayong nabigyang linaw na natin ang ilan sa mga salita na matatagpuan sa kwento, narito naman ang ilan sa mga katanungan na magsisilbing gabay sa inyong pagbabasa ng kwento. Para sa unang katanungan, handa mo bang ialay ang iyong sarili para sa iyong taong minamahal? Ikalawang katanungan, paano nasusukat ang taong totoong nagmamahal? Iyan ang mga katanungan na magsisilbing gabay para sa iyong pagbabasa. Handa ka na ba? Ang kwentong ating babasahin ay isang maikling kwento mula sa taga-Tausog na Amar Hamja. Pero bago ang lahat, nais ko munang kilalanin niyo kung ano at sino nga ba ang mga taga-Tausog. Ang Tausog ay isang grupo ng mga Muslim na naninirahan sa Hulo na naging makapangyarihan sa loob ng maraming taon sapagkat sila'y matatapang. Ang salitang Tausog ay galing sa salitang treacherous water o ibig sabihin ay mapanganib na tubig. Ngayong handa na kayo, ay pakikuha po ang inyong mga module at buksan ito sa pahina 7 at sumabay sa pagbabasa habang pinapakinggan ito. Siguraduhin nauunawaan ang mga binabasa at intindihin ang mga mahalagang pangyayari sa kwento upang masagutan ang mga inihandang katanungan.
Magandang buhay! Sa araling ito ay ating pag-aaralan ang isang uri ng panitikang Filipino na maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na kung saan nagsasalaysay ng mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ito ay may isa o ilang tauhan, may isang pangyayari at isang kakintalan lamang. Upang lubusan nating maunawaan, narito ang isang halimbawa ng maikling kwento. Handa ka na bang makinig? Halina't ating pakinggan. Amar Hamja, isang maikling kwento ng mga taga-Tausug. Noong unang panahon, sa isla ng Mindanao, may dalawang magpinsan ang umibig sa bawat isa. Ang lalaki ay si Amar Hamja. Dahil ang kanilang pag-iibigan ay ipinagbawal, nagpasya silang magtanan. Inilagay ng babae ang kanyang mga damit sa isang basket at nilisan niya ang kanilang tahanan. Nang dumating siya sa punong kahoy na pinagkasundoan nilang magkita, si Amar Hamja ay wala pa roon. Habang naghihintay, nilunok siya ng isang malaking ahas. Nang dumating si Amar Hamja, hindi na niya naabutan ng babae roon. Tumingala siya sa puno at nakita niya roon ang malaking ahas na may malaking tiyan habang nakapulupot sa isang sanga ng punong kahoy. Pinuntahan niya ang mga magulang ng babae at humingi siya ng tulong sa mga ito. Pinatay nila ang ahas at binuksan ang tiyan nito. Doon, nakita nila ang katawan ng babae. Wala na itong buhay. Nais ilibing ng mga magulang ng babae ang katawan nito. Ngunit, hindi sumang-ayon si Amar Hamja. Kung maaari lang ay ipaubaya na ninyo sa akin. Bigyan ninyo kami ng pagkain at iwan ninyo kami sa isang vinta sa karagatan. Pinaunlakan naman ng mga magulang ang kahilingan ni Amar Hamja. Nagdasal si Amar Hamja kay Allah at hiniling dito ang buhay ng kanyang iniirog. Kinandong niya ang babae at nagwikang, "Kandungin ko siya hanggang sumapit ang aking edad na 40 taon at habang humahaba ang aking balbas." Pagkaraang narinig ang panalangin ni Amar Hamja, naawa si Allah at nagwikang, "Amar Hamja, dahil 80 taon ka na sa mundong ito, maaari mo nang ibigay ang kalahati ng iyong edad sa iyong iniirog upang mabuhay siyang muli." Sumagot si Amar Hamja, "Pwede po ako mamatay ngayon. Siya ang mabubuhay dahil ako ang naging dahilan ng kanyang kamatayan." Dahil dito, inutusan ni Allah si Amar Hamja na hawakan ang pusod ng babae. Madaling tumalima si Amar Hamja. Pagkahawak sa pusod, muling nabuhay ang babae na nagwikang, "Layla, Layla, Layla," na ang ibig sabihin, walang ibang Diyos kundi si Allah. Nagwika si Amar Hamja sa babae, "Nabuhay kang muli dahil sa biyaya ni Allah. Dahil nangako akong ibibigay ko ang kalahati ng aking buong buhay. Mabubuhay ka sa loob ng 40 taon." Pagkaraang sabihin nito, nagsagwan si Amar Hamja hanggang sa marating nila ang dalampasigan ng isla. Dito, nakita nila ang isang sapa na may malinis at maliwanag na tubig at doon ay naligo sila. Pinatuyo nila sa araw ang kanilang mga katawan sa ibabaw ng malaking bato. Humiga sa kandungan ng babae si Amar Hamja at siya ay natulog. Habang natutulog si Amar Hamja, nakakita ang babae ng isang barkong papalapit sa isla. Sinubukan niyang gisingin sa Amar Hamja. "Amar, gising, may dumarating na barko." Ngunit si Amar Hamja ay mahimbing na natutulog. Nakarating sa isla ang barko at isang batang lalaki ang tumalon mula rito upang manghuli ng sariwang isda. Bumalik ang batang lalaki sa barko at nagulat kay Kamanya.
ang kapitan ng barko. May isang lalaki at isang babae sa batuhan malapit sa sapa. Napakaganda ng babae at ang lalaki naman ay may mahabang balbas. Pagkabalita ng batang lalaki, nag-utos si Kapitan Kamalya sa batang lalaki. Dalin mo ang babae rito ngayon din. Kaya, bumalik ang batang lalaki sa sapa at sinabi sa babae ang utos ni Kapitan Kamalya. Ngunit, tumanggi ang babae at nagwikang, hindi ko maaaring iwan ang aking asawa, mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Bumalik ang batang lalaki sa barko at sinabi kay Kapitan Kamalya na tumanggi sumama ang babae. Pumunta si Kapitan Kamalya sa dalampasigan upang kausapin ang babae. Ang wika niya, babae, iwan mo siya at sumama ka sa akin. Mayaman ako at nagmamay-ari ng malaking barko. Ngunit tumanggi ang babae. Sinubukang hikayati ng kapitan ang babae at nangako pa itong bibigyan niya ito ng mga alahas. Nasilaw sa mga pangako. Nagpasya ang babae na iwanan si Amr Hamja at siya ay sumama sa kapitan. At ang barko ay naglakbay sa pusod ng karagatan. Nang magising si Amr Hamja, nagulat siya dahil iniwan siya ng babae. Lumingali nga siya sa paligid at nakita niya ang barko na malayo na ang nalalakbay. Sa babay dagat, nakita niya ang mga yapak ng babae at ang yapak ng lalaki na pag-aari na Kapitan Kamalya. Inakala ni Amr Hamja na itinakas ng lalaki sakay ng barko ang babae. Di nagtagal, may isang barko pa ang dumating sa isla. Sinabi ni Amr Hamja kay Oropia, ang kapitan ng barko, kung ano ang nangyari. Nagwika si Kapitan Oropia sa kanya. Maari ngang tinakas ni Kapitan Kamalya ang babae. Kilala ko siya. Sumama ka sa amin sa Istanbul. Doon pupunta si Kapitan Kamalya. Dahil sa pag-asang makitang muli ang babae, sumama si Amr Hamja sa barko ni Kapitan Oropia. Siniguro ni Kapitan Oropia na si Kapitan Kamalya ay nauuna lamang ng isang araw sa atin. Tutulungan kitang hanapin ang babae pagsapit natin sa Istanbul. Nang dumating sila sa Istanbul, humingi ng tulong si Kapitan Oropia sa Sultan. Kamahalan, may isang matandang lalaki, kaming kasama na may problema at kailangan ng iyong tulong. Ang wika ni Kapitan Oropia sa Sultan. Ano ang kanyang problema? Ang tanong ng Sultan kay Kapitan Oropia. Ang asawa niya itinakas ni Kapitan Kamalya. Nagpapahinga sila sa ibabaw ng bato sa isang isla nang namataan sila ni Kapitan Kamalya. Itinakas ni Kapitan Kamalya ang kanyang asawa habang siya ay natutulog. Ang matandang lalaking ito ay isang mabuting Muslim at napakarelihiyoso. Ang wika ni Kapitan Oropia sa Sultan. Kaya, nag-utos ang sultan sa kanyang mga tauhan na dalhin si Kapitan Kamalya at ang babae sa kanyang harapan. Bakit mo ipinagpalit ang iyong asawa kay Kapitan Kamalya? Ang tanong ng sultan sa babae. Sumagot ang babae, Kamahalan, hindi ko po siya asawa, ni hindi ko nga po siya kilala. Wala akong kaugnayan sa maruming lalaking iyan. Ikinagulat ito ng sultan. Hinarap niya si Amr Hamja at nagwikang, kung ikaw ay nagsisinungaling sa iyong sinabi tungkol sa babaeng ito, pupugutan kita ng ulo. Nagmakaawa si Amr Hamja sa sultan. Hiniling nito na bigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag at patunayan ang kanyang sinasabi. Kamahalan, nagsasabi ako ng katotohanan. Nagsisinungaling siya sa iyo. Hindi ako ang nagsisinungaling, kundi siya. May ebidensya ka ba laban sa babaeng ito? Ang tanong ng sultan kay Amr Hamja. Hinarap ni Amr Hamja ang babae at nagwikang, humingi ka ng kapatawaran, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Ngunit tumanggi ang babae. Pagkaraan nito ay humingi ng pahintulot si Amr Hamja sa sultan upang siya ay makapagdasal. Kamahalan,
Hayaan ninyo akong magdasal ng 2 raka at ng suna. Kung walang mangyayari sa babaeng ito habang ako ay nagdarasal, ako po ay inyong parusahan kaagad-agad. Pagkatapos niyang bigkasin ang 2 raka at ng suna, umiyak ang babae. Amar Hamja, asawa ko! Ngunit hindi na siya pinansin ni Amar Hamja. Pagkatapos ng dasal, ang 40 taong ipinahiram ni Amar Hamja sa babae ay bumalik sa kanya at biglang nawala ng buhay ang babae. Dali-daling iniutos ng sultan ang kamatayan para kay Kapitan Kamalya. Nang patay na ang kapitan, nagwika ang sultan. Ngayon ay ibibigay ko sa iyo ang 7 asawa ni Kapitan Kamalya, ang kanyang mga baril at lahat ng ari-arian bilang kabayaran ng lahat ng nawala sa iyo. At si Amar Hamja ay naging mayaman at makapangyarihan. At dito nagtatapos ang kwentong Amar Hamja. Maikling kwento ng mga taga-Tausug. Maraming salamat. Ngayon, subukin naman natin ang inyong pag-unawa sa binasa. Narito ang mga katanungan. Una, anong mga kaugalian o tradisyon ng mga taga Mindanao ang nasasalamin sa binasang akda? Ang mga kaugalian o tradisyon ng mga taga Mindanao ay bawal sa kanila makipagrelasyon sa kamag-anak, magarbo sila kung may handaan, magaling sa larangan ng pangingisda, maasikaso sa pamilya, at sumasamba sila kay Allah. Tama! Pangalawa, paano pinatunayan ni Amar Hamja ang kanyang wagas na pag-ibig sa kanyang asawa? Pinatunayan ni Amar Hamja na tunay ang kanyang pag-ibig sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sariling buhay. Mahusay. Pangatlo, sa palagay mo, angkop ba ang kaparusahang nangatanggap ng asawa ni Amar Hamja? Pangatwiranan, Oo, dahil hindi siya naging tapat sa kanyang asawa. mahusay. Ikaapat, kung ikaw ang tatanungin, bakit may mga taong nagmamahal pa rin ng iba kahit may asawa na? Magtala ng mga dahilan at kaparaanan upang maiwasan ito. Base sa mga nakikita ko, kaya sila ay nagmamahal ng iba dahil may nahanap sila sa iba na wala sa kanilang asawa. Siguro, may nakikita sila sa iba na di kayang punan ng kanilang asawa. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, dapat nagagampanan ng asawa ang kaniyang obligasyon sa pag-aalaga, pagmamahal, at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Mahusay. Ikalima, magbigay ng sariling opinyon tungkol sa pahayag na ang susi sa matibay at masayang pagsasamahan ay ang pagiging kontento sa mga bagay na sa iyo'y nakalaan. Dahil sa pagiging kontento, magiging matiwasay ang pagsasama ng isa't isa nang walang inaasam na kahit anong material na bagay, kundi ang kasiyahan at pagbibigay ng pagpapahalaga at pagkakaroon ng kakontentuhan sa mga bagay na kung anong meron sa kanilang dalawa. Mahusay. Muli nating balikan ang mga gabay na tanong na aking ibinigay kani-kanina lamang. Para sa unang katanungan, handa ka bang ialay ang iyong sariling buhay para sa iyong minamahal? Oo, handa akong ialay ang sarili ko para sa taong mahal ko. Para may padama ko sa kanya na tapat ang aking pag-ibig, na kahit buhay ko kaya kong ibigay alang-alang sa kanya. Napakahusay ng iyong kasagutan.
Tama? May mga pagkakataon talaga na nakikita natin sa telebisyon o sa totoong buhay na handa nilang iaalay ang kanilang sarili para sa kanilang mga minamahal. Katulad na lamang ni Amar Hamja na inialay niya ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Para naman sa pangalawang katanungan, paano nasusukat ang taong totoong nagmamahal? Oo, handa akong ialay ang sarili ko para sa taong mahal ko. Para may padama ko sa kanya na tapat ang aking pag-ibig, na kahit buhay ko kaya kong ibigay alang-alang sa kanya. Napakaganda ng iyong mga kasagutan. Maraming salamat. Talakayin naman natin ngayon ang mga elemento ng maikling kwento. Una, tauhan. Kapag sinabi nating tauhan, sila ang mga nagbibigay buhay sa kwento. Sila ang mga gumaganap sa kwento. Meron po tayong dalawang uri ng tauhan. Una, protagonista. Pag sinabi nating protagonista, sa kanya po umiikot ang lahat ng mga pangyayari sa kwento. O tinatawag nating bidang tauhan. Kapag sinabi naman nating antagonista, siya po ang nagbibigay ng mga suliranin sa pangunahing tauhan o ang tinatawag nating kontrabida. Halimbawa, sa kwentong si Sultan Iskandar at si Tarabusaw, ang pangunahing tauhan doon or ang protagonista doon ay si Sultan Iskandar. Bakit? Kasi sa kanya po umiikot ang kwento. Siya po ang nagbibigay buhay at bumibida po sa kwento ng si Sultan Iskandar at si Tarabusaw. Ang antagonista naman po ay si Tarabusaw. Siya po ang nagbibigay ng suliranin sa buhay ng paunahing tauhan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Kapag sinabing tagpuan, dito nakasaad ang oras, panahon at lokasyon kung saan nangyayari ang kwento. Halimbawa, balikan muli natin ang epikong si Tarabusaw. Balikan muli natin ang epikong si Sultan Iskandar at ang malupit na si Tarabusaw. Ang tagpuan doon ay ang pulo ng Mindanao. Dahil doon po umiikot ang mga pangyayari sa kwento. Tatlong elemento, ang banghay. Kapag sinabi nating banghay, dito nakasaad ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Narito ang mga bahagi ng banghay. Una, sa panimula, nakasaad dito ang tauhan at ang tagpuan ng kwento. So sa simulang pambahagi pa lamang ng kwento, ilaalad na po kung sino ang pangunahing tauhan at kung saan magaganap ang kwento. Kaya kadalasan, mababanggit sa panimula at makikilala mo na kung sino ang pangunahing tauhan at kung saan magaganap ang mga pangyayari sa kwento. Dumako naman tayo sa pataas na aksyon. Dito makikita ang problema o suliranin na kahaharapin ng pangunahing tauhan. Sa bahaging ito, unti-unti na pong lalabas ang mga suliranin na maaaring sumubok sa kakayanan ng pangunahing tauhan. Yan po ang pataas na aksyon. Halimbawa, ang pagiging malupit ni Tarabusaw sa kanyang mga nasasakupan. So yun po yung problema doon sa epikong si Sultan Iskandar at ang malupit na higanteng si Tarabusaw. Yun yung pagiging malupit po ni Tarabusaw. Ang ikatlong bahagi ng banghay ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas na bahagi ng kwento. Dito makikita ang pinakamaaksyong pangyayari o kapanapanabik na pangyayari sa kwento. So nandito na po ang mga kaabang-abang na mga pangyayari
or mga eksena sa isang kwento o teleserye. Halimbawa, sa pangyayari sa epiko ni Sultan Iskander at ng higanting si Tarabusaw ay ang kanilang paglalabanan. So, nung naglaban si Iskander at si Tarabusaw, nandoon po nangyari ang mga kapanapanabik na mga pangyari sa kanilang kwento. Pang-apat na bahagi ng banghay ay ang pababang aksyon. Pag sinabi nating pababang aksyon, dito makikita ang naging bunga sa paglutas ng suliranin sa kwento. So kung paano po nila nilulutas ang kanilang mga problema. Kung paano po nila hinahanapan ng mga solusyon ang mga problema na kanilang kinakaharap. So yun po yung pababang aksyon. Halimbawa, natalo si Tarabusaw ni Sultan Iskander at nailigtas niya ang mga nasasakupan nito sa malupit na pamumuno ni Tarabusaw. So yun po ang naging solusyon ni Sultan Iskander. Ang talunin niya si Tarabusaw para tuluyang makalaya ang mga taong sinakop ni Tarabusaw sa mahabang panahon. At ang panghuling bahagi ng banghay ay ang wakas. Kapag sinabi nating wakas, dito makikita ang naging kahihinatnan ng mga tauhan o kinalabasan ng komplikasyon ng problema. So kung paano po nila nilulutas ang kanilang mga problema, sa wakas po makikita ang mga resulta. Halimbawa, kay Tarabusaw. Nung namatay si Tarabusaw, natalo siya ni Sultan Iskander, nakalaya na po, tuluyan na pong nakalaya ang mga taong kanyang sinakop sa loob ng mahabang panahon. At namuhay sila ng mapayapa at tahimik. So yun po ang wakas ng kwento. Ngayon, subukin natin ang iyong kaalaman. Para sa ating pagsasanay isa, narito ang ating panuto. Gamit ang mga larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa maikling kwentong Amar Hamja. So meron po tayong mga limang larawan na makikita kung saan nakalahad ang iba't ibang pangyayari sa kwento. So ang gagawin nyo lamang po ay lagyan nyo lang po ng letra mula sa A hanggang sa E. Handa na po ba? Sa unang bilang. Tama. Pangalawa. Magaling. Pangatlo. Mahusay. Pang-apat. Tama. Pang-lima. Napakahusay. Para naman sa pagsasanay dalawa. Panuto. Ibuod ang binasang maikling kwento gamit ang Super Mario Graphic Organizer sa ibaba. 2 puntos bawat kahon. So meron po tayo ditong 6 na hagdan na kung saan isusulat niyo po ang mga pangyayaring nagaganap sa kwentong inyong napakinggan o binasa. Una ay ang tagpuan. Pangalawa ay ang tauhan. May 2 uri,
protagonista at antagonista. Pangatlong bahagdan ay ang pataas na aksyon. Pang-apat, meron tayong kasukdulan. Pang-lima, meron tayong pababang aksyon. At ang huli ay ang wakas. Pakinggan natin ang iyong mga kasagutan. Tagpuan ay sa isla ng Mindanao. Tama. Mga tauhan sa kwento. Amr Hamja, isang protagonista, at Kapitan Kamalya, isang antagonista. Magaling. Pataas na aksyon. Ang pagsuway sa utos ng kanilang mamagulang at ang pagtatanan ni na Amr Hamja at ng babaeng kanyang iniibig. Tama. Kasukdulan. Itinakas ni Kapitan Kamalya ang asawa ni Amr Hamja. Tama. Pababang aksyon. Humingi ng tulong si Amr Hamja sa sultan at pinaghaharap-harap silang tatlo upang malaman ang katotohanan, subalit tumanggi ang babae. Tama. Ang wakas. Namatay ang babae at napunta kay Amr Hamja ang lahat ng ari-arian ni Kapitan Kamalya bilang kaparusahan sa kanyang mga ginagawa. Tama. Para naman sa ating pagnilayan, panuto. Pumili ng isang bagay na maaari mong iugnay sa pag-ibig at magsulat ng isang hugot line tungkol dito. Halimbawa, ayan, meron tayo dito isang halimbawa. Mabuti pa yung pandikit, malakas ang kapit. Samantalang ikaw, kunting kulang lang, bumitaw na, nooy hawak ng mahigpit. Okay, isusulat niyo po ang inyong kasagutan sa loob ng kahon. Yun lamang po at maraming salamat.